Hello everyone! Sa video na to, samahan niyo uli ako gumala sa Beijing, China. May layover ulit tayo na 15 hours at 40 minutes. Pabalik sa Hungary. Vacation over na. Nakaalis na uli ako ng Pilipinas. Pabalik na uli ako ng Hungary para mag-work. Flight ko from Manila to Beijing ay 6 a.m. ng umaga hanggang 11 ng tanghali. Nasa 4 hours and 30 minutes din ang biyahe. Ang layover ko ay matagal pa naman. Kaya nag-register uli ako para maka-avail ng free tour. Magre-register naman ako sa free tour nila sa hapon kasi tanghali ang dating ko sa China. 1:30 p.m. to 6 p.m. ang tour sa hapon. City tour naman ang aming napuntahan. Nakalabas ako nung nakaraan kaya alam ko na ang gagawin ko at kung saan. Nung una kasi nangangapa pa kami kung ano ang gagawin at kung saan. Pagkakuha ko ng visa sa immigration ay pumunta na agad ako sa trip.com na booth kung saan pwede kang mag-register ng free tour. Pagdating doon, tinanong ko kaagad kung may slot pa. Ayun, pinag-register ako at pinalagay ang gamit ko sa locker at ako ay kumain muna kasi gutom na ako. Sa Lawson uli ako bumili ng pagkain at yun uli ang kinain ko. Gutom na din ako eh. Ang una naming pinuntahan ay Temple of Heaven. Kaso hindi kami makakapasok kasi mahigpit daw ang security. Kaya doon lang kami sa may labas. Na-disappoint pa nga yung isa kong kasamang afam kasi hindi kami makakapasok. At least nakita namin kahit na nasa labas lang kami ang Temple of Heaven. Isa ito sa pinakasikat na tourist spot dito sa Beijing. Ang dami ko nga nakikitang mga naka-costume Ang tataray, mapabata, matanda. Ang cute-cute nga nila parang gusto ko din. Kaso limited lang nga yung oras namin kaya hindi na lang ako nag-costume. Eme! Alam nyo ba, sulit na sulit ang bayad ko sa airplane ticket kasi na-avail ko ang dalawa nilang free tour. Yung una ay pauwi ako sa Pilipinas sa may Great Wall of China sa umaga at ang pangalawa nung pabalik na ako sa Hungary ay city tour sa hapon. Nakita nyo ba yon yung nakasalubong ko? Yun, ang astig ng kanilang costume para silang mga emperor at empress. Si Kuyang tour guide, siya din yung tour guide namin sa Mall of China. Ngayon, siya pa din pala sa hapon. Nagpapahinga pa kaya siya? Eme! Ako lang ang nag-iisang Pilipino na nakasali sa tour ngayong araw. Ang cute ng magmami, naka-costume silang pareho. Pareho pa silang naka-white. Sorry? Kwento ko pala, nung nasa airport terminal 3 na ako, nag-try ako mag-OFW lounge. Pinakita ko lang ang OAC at airplane ticket ko. Pagkalagay sa storage, may binigay na number at pinapasok na ako sa OFW lounge. May pinapirmahan lang na at tinatakan ang kamay ko. Ang pagkain na naabutan ko ay lugaw at mga tinapay. Masarap ang lugaw nila, bagong luto. Madami din silang iba-ibang mga tinapay. Nakachamba ako ng pesto sa sofa. Nakaidlip ako. Pagkagising ko, naglugaw ulit ako bago lumabas ng OFW lounge. Akala ko hindi ako makakapasok sa OFW lounge. Nung nakapila na ako para sa check-in baggage, may binigay na papel na para daw yun sa refund. 950 na pala ang refund. Kasi dati parang 550 lang yon. Nakuha ko naman ang refund na 950 pesos. Ibibili ko sana ng padadalang pagkain sa airport kaso grabe pala ang mahal ng presyo. Kaya bumili na lang ako ng pagkain ko sa fast food. Naupo muna ako dito kasi medyo napapagod na ako. Sign of aging na to. Kung kayo din ay may layover sa China, mag-register na din kayo sa free tour nila. Wala din namang bayad yung 24 hours transit visa nila.
Laking bagay din yan sa mga OFW na katulad ko na nagtitipid pero gustong makagala. Ang Temple of Heaven ay itinayo pala noong 1420. Ang galing kasi hanggang ngayon hindi pa din siya nasisira. Inaalagaan talaga nila. Isa din to sa UNESCO World Heritage Site. Sorry, nabulol. Paalis na kami dito kaso di pa kami kumpleto. Hinahanap pa ng tour guide. Saan kaya napadpad? Picture muna ako. Nahihiya ako maglabas ng tripod dito kasi madaming tao. Kaya selfie lang. Nung kumpleto na kami, nagpunta na kami sa bus para dun sa next destination namin. Ang ganda nitong bubong na nilalakaran namin. Sosyal, yayamanin. Ang ganda dito, malinis at maaliwalas. Makikita nyo din dito yung mga locals na mahilig din sa picture, mga tourist na naglilibot, mga shops, mga restaurants, mga street foods at kung ano-ano pa. Ito yung gusto ko sa travel, hindi lang yung famous tourist spots. Minsan, mas interesting pa yung mga ordinary moments na nakikita mo habang naglalakad. Ang dami talagang pwedeng puntahan dito sa Beijing. Kulang na kulang yung half day tour pero salamat pa din sa trip.com na may pa-free tour na napuntahan namin to ng libre. Kung ako lang, pwede na akong tumambay dito ng matagal. Ito yung mga moments sa travel na hindi mo kailangang madiliin. Minsan, gusto mo lang huminto, tumingin sa paligid, at i-enjoy yung moment. Ang ganda pa naman ng panahon. Maaraw siya pero malamig. Maswerte ako kasi na-experience ko ang gumala sa ibang bansa. Makamit ng ibang tao, sumubok ng bagong pagkain at makita ang mga magagandang lugar. I'm really happy na na-experience ko to dito sa Beijing. Memories to keep hanggang pagtanda ko. Medyo malayo din ang nilakad namin papunta sa bus. Habang naglalakad kami, merong nag-aalok ng souvenir kaso wala kaming cash kaya hindi kami nakabili. Nandito na kami sa next and last destination namin. Xiamen Street ito. May mga temple din dito. Madami din arko na alam mo na talaga na Chinese. Habang naglalakad kami, nakita ko madaming street food. Yung iba mukhang masarap. Yung iba parang alam ko na ang lasa. Lasa na hindi ko magugustuhan. Matagal din kasi ako sa Taiwan kaya parang alam ko minsan yung pagkain kung makakain ko o hindi. Kinukwenta ko nga ang cash ko kung may mabibili ako kaso parang wala talaga eh. Kaya tingin-tingin lang tayo, picture. Pagbalik na lang sa airport ako kakain at sa Lawson uli. Na-addict na ako sa Lawson. Ang ganda dito. Ang daming lantern. Iba-iba ang kulay. May nadaanan din akong souvenirs. Ang gaganda. Kaso ang mamahal. Hanggang tingin na lang tayo muna. Modern na yung ibang areas, pero makikita mo pa rin talaga yung traditional Chinese architecture at culture. Ang ganda rin maglakad-lakad dito kasi bawat kanto parang may bagong makikita. Ito talaga yung isa sa mga places na gusto kong makita personally. Mas impressive pa pala siya kapag nandito ka na mismo kaysa sa nakikita mo lang siya sa pictures at mga videos. Ang ganda ng architecture at sobrang rich ng history ng lugar na to. Kung mahilig kayo sa history, culture at photography, definitely worth visiting to kapag nasa Beijing, China kayo. Habang nag-iikot tayo, mapapansin mo talaga kung gaano ka-busy yung city. Ang daming tao, sasakyan, shops at restaurant. Pero at the same time, may mga areas din na peaceful at traditional yung vibe. Ang interesting makita kung paano magsama-sama yung old at new side ng Beijing. Beijing in half day, hindi sapat. Ang daming places na gusto kong mapuntahan. Pero enjoy muna natin yung city at lahat na experiences na makukuha natin dito. Salamat sa trip.com sa free tour nila. Sobrang saya na experience. Sa totoo lang, mas na-appreciate ko ang Beijing matapos kong makita ang city sa personal. Parang kahit saan ka tumingin, may makikita kang interesting.
Oo nga pala, reminder lang, kapag nag-city tour kayo, mas komportableng sapatos talaga ang dapat nyong isuot. Kasi hindi mo namamalayan, ang dami mo nang nalalakad. Pero worth it naman dahil habang naglalakad tayo, mas nakikita natin yung actual na city life nila dito sa Beijing. Pagkabalik sa airport, kumain muna ako saka kinuha ang aking maleta. At nagpunta na ako sa kabilang terminal. Nandun kasi ang aking flight papuntang Hungary. Sumakay uli ako ng train at humanap ako ng pesto na matutulugan. Sobrang nakakapagod pero worth it. Nakita at napuntahan mo pa lang ang Great Wall of China na libre lang, doon pa lang panalo ka na eh. Ay, sa city tour nga pala tayo. Panalo pa din sa city tour kasi maganda din naman siya. Hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panonood. Next time uli. Bye bye!